Welcome to my final Switzerland vlog. Today, samahan niyo ako na mag-train ride from Interlaken to Zurich. Explore the Swiss National Museum at hanapin ang ilang crash landing on you shooting spots. Last na to guys, kaya let's make it unforgettable. Tara, samahan niyo ako. Hello guys, good morning. So, we are heading now to Zurich. Akala namin lahat ng train na papuntang Zurich is dadaan ng Bern. Apparently, merong train na going to Zurich na diretso, hindi na dadaan ng Bern. Umaalis siya ng 8:59. So hinabol namin yung train na yon para to save us time kasi kung dadaan pa kami ng Bern, it will take us 2.5 to 3 hours. Tapos nagmamadali talaga, hinabol talaga namin kasi hindi namin alam na meron palang ganung biyahe. So nagbe-breakfast kami ng 8:30. Hinabol talaga namin. We packed all our luggages very quickly. 9 degrees, sunny, cloudy in Zurich and Interlaken. Yan. So, very thankful kami kasi even in the last day of our stay here in Switzerland, God blessed us with a very good weather. We're gonna be in Zurich at around 10:30 or 10:50, mga ganon. So we have enough time to have our lunch there and roam around the city. Yeah. So, nakabili na kami kagabi ng mga souvenirs namin. Hindi ko na binlog kasi medyo pagod na rin kami. Tapos, bumili lang kami ng dinner sa Co-op. Tapos, dinala lang namin sa hotel namin. So, yun nga guys, very important na pagpupunta kayo dito sa Switzerland, especially during the cold season. Mag-take kayo ng vitamins, pwede kayong mag-zinc, pwede kayong mag-multivitamins, or mag 1 gram vitamin C. Alam niyo yun, pagka nag-travel kayo, lagi kayong on the go, tapos lakad kayo ng lakad, natuyuan kayo ng pawis sa likod, tapos pagod kayo, exhausted, walang masyadong sleep. So always make sure na you sleep well during the night, during your travel. And relax nyo lang, alam niyo yun. Huwag masyadong stress na pipilitin nyo na mapuntahan lahat kasi it's almost impossible to go to all the places in one go. Yun. Tapos nakakatuwa pala guys, i-share ko lang kasi yung mga train dito sa Switzerland, meron siyang parang restaurant inside. So, pumunta ko dun sa restaurant kanina, mga 5 chamber from our current location. Nilakad ko lang siya. So, nung pumunta ako sa cafe, may namit akong Pilipino. Yung barista nila is Filipino, si Kuya Thomas. So, si Kuya Thomas has been here in Switzerland for 22 years. Hindi ko na siya na-vlog kanina kasi nagmamabilis ako. Tsaka nahiya din ako at the same time. So, yun nga, sabi niya 22 years na siya dito. Tapos, sabi niya, hiningi niya yung contact number ko kasi sabi niya, mag-visit din daw siya sa Melbourne soon. So, kasi may tita siya doon. And gusto niya ng sama na mapapagtanungan sa mga ways and yung mga lugar. So, hiningi niya yung contact number ko. Diba? Small world. So, our travel will take less than 2 hours. Approximately 2 hours. Tapos yung palang mga luggage namin, since dala na namin yung malalaking luggage namin, pati yung 2 maliit, nilagay lang muna namin dun sa baba. Yan, meron dun parang bike rack. Tapos dun kami sinabihan nung staff ng train na ilagay muna dun. Tapos very useful kasi meron kaming biniling parang padlock from Amazon na nahihila yung parang pinaka-cord niya. So, tinali namin siya dun sa metal bar. Nilock din namin with password para safe siya. Yan. So, pwede nyo gawin yun guys para hindi kayo ma-stress na babantayan nyo pa yung luggage dun sa baba. Or, yun nga, para hindi kayo ma-stress na dalhin din yung luggage dito sa second floor. Kasi sa second floor talaga yung number 1 option namin lagi pag sumasakay kasi maganda yung view. Ayan. See you later guys sa Zurich. Hi guys! So, kakadating lang namin sa Zurich HB. So, iniwan lang namin yung luggages namin sa airport HB or sa train station sa airport para mamaya hindi na namin siya dala-dala papunta doon. So, lunch lang kami dito sa Zurich train station. Hanap kami ng kakainan. Nag-crave daw si Mark ng KFC kasi
walang KFC sa Interlaken. Pero sabi niya wala rin daw dito, malayo lalakadin. So hanap kami ng something Asian siguro. Na-miss namin ng warm food. Unfortunately, sarado yung Lindt Chocolate Factory Museum. Sarado siya. So baka mag-ano na kami, Zurich National Museum. Tsaka yung isa pang art exhibition museum na free naman, covered siya ng Swiss Pass. So we don't have to pay for it. Yan. Other than that, parang wala na kami nakikita na iba pang pupuntahan aside from roaming around the town, the city. Tapos siguro tingin kami kung may mabibili pa kaming mga souvenir na hindi ganoon bonggang kamahal. Yan. Laki guys ng Zurich HB. Guys, sobrang ganda ng weather ngayon sa Zurich. Sobrang sarap maglakad. Guys, napansin ko dito sa Zurich, yung mga tao sobrang mahilig sila mag-bike. Tingnan niyo yung street. Sobrang daming mga nakapark na bikes. So feeling ko parang sa Japan din, ini-encourage ng government na mag-bike yung mga tao. Saka siguro to lessen pollution, saka carbon footprint. And also, it will save money for the resident. Yung train nila. Sobrang ganda ng train system nila dito sa Zurich. Tapos ito yung may mga daan papuntang Zurich train station or Zurich HB. Underground na. Tapos nakakatuwa dito guys kasi yung mga bus nila parang convertible into tram. Alam niyo yun, parang umaandar yung bus pero meron siyang parang wire na nakasabit dun sa mga antena sa taas. Ay, meron siyang connected siya dun sa mga line sa taas na pinagdadaanan din ng ng mga tram. So, di ko alam kung paano yun. Siguro nade-detach din yung bus doon para kung gusto niyang umiba ng way. So, ayun may ganyan din sa taas yung bus. Parang tram. Pero this one is tram. Ayan. So yung daanan ng tram is pwede rin daanan ng mga car, like that. Ayan, Starbucks. Hi guys, dito kami ngayon sa Starbucks. May nakita kami nung kino-collect namin na tumbler. Zurich. Ay ka Zurich. Walang Switzerland. Ito Switzerland. Yan, Switzerland. Ang ganda. Starbucks. Magkano to? Anong price? 21. Yan, sige, bilang natin. Yan. Hi guys, so naglalakad pa rin kami papunta dun sa pupuntahan namin na Japanese restaurant kasi hindi namin nagustuhan yun sa ilalim ng train station. Parang masyadong dry yung mga food nila. Naghanap kami ng something na may sabaw like ramen. So doon sa pupuntahan namin, we had to walk for another 9 minutes from the train station. Tapos ito sa dinalakada namin, hindi ko alam kung anong area to ng Zurich pero alam niyo yun, para siyang high street sa The Fort. Tapos pag napunta ka sa Melbourne CBD, para lang din siyang Melbourne CBD. Tapos na-differentiate namin yung Zurich sa Bern. Ang Bern is historical yung yung mga building nila doon, tapos parang mas luma yung mga building, although densely populated rin ang Bern. Bern is also a very huge city in Switzerland, but Zurich is more of like more modern. Mas modern yung Zurich compared sa Bern, kasi sa Bern parang mas madaming mga old buildings, may mga UNESCO heritage establishments. Meron silang hospital dito guys. Sa mga nurse na gustong mag-work dito, ayan. May hospital dito. Hospital ba to? How do you know? Hospital. Baka hindi hospital. Baka hindi hospital to, baliw. Pero may ambulance. I don't know. Shuttle lang yan. Correct us guys kung hindi to hospital. I-google natin mamaya kung ano ba talaga to. Ang dami naman ng Japanese restaurant na yun. Ito.
Tingnan nyo. Marami silang office dito. Bongga, no? May office sila sa Zurich. Hindi ko alam kung may office sila sa Australia. Comment down nga guys if may alam kayong Google Office or Google Base sa Melbourne or sa Perth or sa Sydney. Tsaka sa Manila kung meron. Hindi ko alam eh. Guys, may pinasukan kami dito parang food hall sa isa sa mga building na dinaanan namin. Nandito pala yung yung Tokyo Express na hinahanap ni Mark. So, siya, isang malaking build, parang siya, second floor na sa loob ng building. Tapos, punong-puno siya ng mga maliliit na food stalls. So, scan mo lang yung barcode, tapos makakapili ka ng mga restaurant, tapos order ka lang. Like for example, Tokyo Express, yan yung menu nila, curry rice, ramen. Ramen soup yan, gusto ko to. Oh god, ang mahal pala. So yun yung mga prices nila guys. Royo ramen, shoyu ramen, gusto ko na maanghang. Something spicy. Miso ramen with grilled chicken. Hello guys, so nag-order na ako ng Japanese food. Ito yung in-order ko. Pork ramen. Hindi masyadong malaki yung serving nila dito. So, ayan, hinintay pa ni Mark yung order niya, karaage teshoku. Inubos ko lang siya for the sake na kasi sayang yung pera kong pinambili. Pero in terms of lasa, sakto lang. Mas masarap pa rin yung mga ramen sa Melbourne tsaka sa Japan. So after nito guys, punta kami sa Swiss National Museum, which is just across the Zurich train station. Yeah, we don't have to pay for the ticket for that museum because it's already covered by our Swiss Pass. So kung mag-avail kayo ng Swiss Pass, make sure na i-maximize nyo siya. Mag-travel kayo na mag-travel, punta kayo ng iba't ibang mga towns and villages. Tapos punta kayo sa mga museums, pag maulan, or kahit hindi maulan, try nyo lang yung mga museums kasi covered ng Swiss Pass. So sayang naman kung hindi nyo utilize. Tapos pag may mga boat rides, like yung ginawa namin nag-boat ride kami from Gies back to Interlaken. Ang haba nun, siguro almost 30 minutes to 45 minutes yun na nagbangka kami. Sobrang worth it guys, and we didn't have to pay for it because it's already covered by our Swiss Pass. Yeah. So I would highly suggest to use Swiss Pass. Yeah, if you can afford it, then go for Swiss Pass. Kasi parang sobrang worry-free, stress-free. But take note guys, if you're gonna do excursion, you still have to pay, although it's gonna be discounted. Like for example, the Jungfrau Joch, we still had to pay, but we got a 25% discount from the Swiss Pass. Tapos yung sa Zermatt, nag-train lang naman kami doon, hindi kami nag-cable car sa Zermatt, pero nakakuha kami ng 50% discount. So yun guys, tapos na kaming kumain. Punta lang kami sa National Museum, tapos after nun, tingnan namin kung mapupuntahan pa namin yung isang art gallery museum ng isa sa mga sikat na artist dito sa Switzerland. I think it's maraming artist na naka-showcase yung mga painting nila doon. Pero isa sa mga pinakasikat na artist na may mga painting doon is si Picasso. Yan, isa siya sa mga pinakasikat na European painter. So pupuntahan namin yung yung museum na yon kung may time pa kami. Tapos ipakita namin sa inyo guys kung ano yung mga paintings na makikita namin doon. Alright? Hi guys, so dito na kami ngayon sa Swiss National Museum. Tingnan natin kung i-allow yung camera sa loob. Sana i-allow para makita nyo rin kung ano yung mga paintings at mga artworks inside. Let's go!
Hi guys, so kakatapos lang namin mag-tour sa National Swiss Museum. Nag-tram lang kami, malapit lang. Pumunta kami ng Kunsthaus Zurich. So this one is another museum pero they focus on paintings and art gallery. Hi guys, so ito, hindi na kami tumuloy dun sa Kunsthaus Zurich Museum kasi hindi siya covered ng Swiss Pass. Sabi ng ChatGPT kanina, covered daw, pero nung tinanong namin sa reception, hindi daw siya covered. So sabi ko, $24, sabi ni Mark, wag na lang daw. Instead of spending money for the museum, since nag-National Museum naman na kami, travel na lang kami sa ibang part ng city, like yung sa Old Town or sa Lake Zurich. Check na lang namin kung ano pa yung available na mga lugar na carry pa ng time namin. Okay? So, yeah. Yan guys, so yung mga yung taas ng mga kalsada nila may mga kawad. Tapos diyan kumakapit yung parang mga bus kantay sa tram nila. Yan. Tapos may mga riles para sa tram. Ayun yung sabi ko guys na bus. Bus siya pero parang meron siyang nakasabit sa taas. Hindi ko alam kung bakit. Iba pa ang bus nila, iba pa yung ano nila. Iba pa yung mismong bus. Ito parang, ito tram to. Tram to ito. This is tram. So, sumakay na kami guys sa tram. Papunta na lang kami sa Lindenhof, Zurich, which is a historical landmark. So, the reason kaya kami pupunta rito is isa yun sa mga shooting location ng Crash Landing on You. If you're familiar with the intro of the series, laging pinapakita doon na naglalakad si Siri saka si Captain Ray. Parang nagsalubong sila, parang naka-formal attire sila. Tapos, yung background is parang may church or tower na background. Inom ba yan? So parang itong pinuntahan namin medyo parang high street nila. Maraming mga hindi namin alam yung ibang mga brand pero by the looks of it, parang mukha silang mga mamahaling brand. Anyway, wala namang mura dito sa Switzerland, so what do you expect? Lahat mahal. Ito na. Ito na. Pagka-akyat nyo guys, may simbahan. May statwa dito. Yeah, Valentino Van Lack. Pala ditong store na Celine. Ganda ng mga alleyways. Ang favorite na brand ni Mark ng perfume, Le Labo. Dahil nga puro cobblestone yung streets dito, highly suggest na magsuot kayo ng mga comfortable running shoes, walking shoes. And mag-backpack na lang kayo kaysa dalhin nyo yung mga luggages nyo. Otherwise, masisira yung mga gulong ng luggage. Kasi cobblestone talaga siya. Hindi siya smooth na surface. Tsaka huwag nyo kong gayahin. Ang bigat-bigat lagi yung dala kong backpack. Iwanan nyo na lang sa mga luggage nyo or sa locker yung mga gamit nyo. Kasi ako marami akong dalang camera, tsaka mga selfie sticks, tsaka power bank. Kaya kailangan may backpack ako. Ayan, dito na tayo sa park. Dito na daw, sabi ni Mark. Guys, dito nag-shoot daw ang Crash Landing on You. Sabi ni Mark. Diba? Ganda pa rin ng weather. Basically, makikita mo lang yung mga building, yung mga bahay. Ayan, mas mataas lang yung area. Kaya kitang-kita yung baba. Hi guys, dito kami sa pinaka-last na shooting location ng Crash Landing on You, and it's called the Monster Bridge. Yan.
nag-picture taking na si Mark doon. Pero sabi ko, next time na lang ako kasi nagawa ko na siya last time nung unang araw namin. Naglalakad ako dyan sa bridge na yan. So, ito yung bridge, guys. Yan. Dun sa photos na pinakita sa akin ni Mark, parang naglalakad si Siri dyan eh. Wait lang, i-zoom natin. Yan, yung area na yan. Oh. Pero di na ako nagpa-picture, guys, kasi may video na ako dyan na naglalakad nung first day namin. So, ayun, guys. So, yun lang, guys. We just want to thank you guys for watching our vlog here, our vlog series here in Switzerland from day 1 to day 9. Yeah, it's our first time to do a vlog while traveling. So hopefully marami pang sumunod na mga to kasi bukod sa nag-enjoy kami, parang nakakatulong din kami din sa, hopefully nakakatulong din kami sa ibang mga magta-travel para alam nila yung mga gagawin nila. Kahit hindi ganun masyadong detailed talaga na pang professional travel vlog, at least somehow makita nyo yung beauty ng Switzerland at ma-appreciate nyo din. So kung nagpa-plan kayo na mag-travel sa Switzerland, hopefully nakatulong yung video namin and sana matuloy yung travel nyo. Medyo magastos lang sa Switzerland pero worth it ang gastos nyo, saka yung effort nyo, saka yung travel kasi sobrang ganda nga ng bansang to. Pero before kayo mag-travel dito, make sure nga na financially ready kayo and ano pa ba? Insurance. May travel insurance kayo, tapos take vitamin C and everything kasi maraming lakad din, maraming mga hiking and trek, mga unexpected na mga challenges pag nandito na kayo. Pero as long as ano naman kayo, prepared kayo and willing kayong mag-travel. So, yan. Ano pa ang sabihin ko? Wala naman. May gusto ko ba sabihin? Wala. Pagod. Sakit. May sakit siya. Pero pagaling naman na siya. Wala naman siyang fever. Ano lang, ubo lang talaga. So, ayun lang. Kita-kits guys sa next vlog series namin sa Dubai. So, 7 hours yung flight namin and hopefully makatravel kami ng safe. From snow to desert. Yeah, from winter wonderland to desert safari. Alright. See you guys. Thanks for watching. Bye.